Creepy Pintan, Tagalog Horror Stories. Kilalang kilala sa bayan ng Murong ang dalagang si Mima. Halos lahat ng hermano at hermana ay naguunahan para lang makuha siya sa kanilang Santa Cruzan. Kahit sa mga kalapit na bayan ay kilala din si Mima. Talagang kahali-hali na kasi ang maamong mukha ng dalaga. Mapungay ang mga mata. Matangos ang ilong. Mahaba ang itim na itim nitong buhok. Balingkinita ng pangangatawan. Maputi at makinis din ang balat na animoy walang bahid. Maraming manliligaw ang dalaga. Subalit sa kabila nito ay nanatiling nakasara ang puso niya. Ano ba ang maaari kong gawin para mahalin mo rin? Tanong ni Jeric sa kanya. Isa sa mga masusugid niyang manliligaw. Maraming binata na ang nabigo. Ngunit tulad ni Jeric ay nagbabaka sakali silang sa huli ay may mapipili din ng dalaga. Minsang nakumbida si Mima sa isang bayan sa Rizal. At dahil nabalita ang kanyang kagandahan ay maraming taga roon ang sabik na makita siya. Isa na rito si Arvin, anak ng isang kilalang angkan sa bayan na yon. Ang balita ay spoiled si Arvin. Mayabang, basagulero at nakukuha nito ang bawat naisin. Gaya ng inasahan ay bumisita si Arvin kay Mima. Nagbanta pa ito na hindi siya papayag na hindi niya mapangasawa ang dalaga. Nag-iwan din ito ng isang banta sa mga magiging karibal sa dalaga. Makalipas ang isang buwan, ay may isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Natagpo ang nakahandusay at wala ng buhay ang isa sa masusugid na manliligaw ni Mima. May tama ito ng tingga sa dibdib na siya nitong kinasawi. Ilang araw lang ay naulit muli ang pangyayari at pareho din ang sanhi. Malinis ang krimen at hindi nag-iwan ng kahit na konting bakas ang salarin. Ngunit may hinala na ang lahat na si Arvin ang may kagagawan. Unti-unting nangawala ang manliligaw ni Mima. Dahil sa takot na baka sila naman ang isunod. Dalawa na lamang ang natira sa mga manliligaw niya. Iyon ay sina Arvin at si Jeric. Binalaan ni Mima si Jeric na huwag nang pumunta sa bahay nila upang makaiwas sa pwedeng masamang mangyari sa kanya. Ngunit tumanggi lamang ito. Kahit kamatayan man, ay handa nitong harapin para lang sa dalaga. Marami ang humanga sa katapangang ipinakita ni Jeric. Si Mima man ay lihim ding humanga sa binata. Para bang ibig nitong matunaw sa pag-ibig na ipinapakita ni Jeric. Isang hapon ay nagkasabay ang dalawa sa pagdalaw kay Mima. Nagkainitan ng dalawang binata. At humantong iyon sa pagbunot ng kalibre ni Arvin. Nag-agawan pa ang mga ito sa nasabing armas. At isang putok ang umalingaw-ngaw ng hapong iyon. Duguan at agaw buhay na bumulagta si Jeric. Hindi na nanlaban pa si Arvin at payapa itong sumuko. Kalaunay nasawi din si Jeric. Ipinagluksa ni Mima ang pagkawala ng manliligaw. Nang mawala si Jeric, ay doon lamang napagtanto ng dalaga na mahalaga na pala ang nasawing binata para sa kanya at mahal na pala niya ito. Dahil sa maimpluwensyang angkan, ay agad ding napalaya si Arvin sa bilangguan
Lumipas pa ang ilang buwan, ay muli nitong kinausap ang dalaga. Humarap ito sa dalaga at masinserong humingi ng tawad. Hindi naging madali iyon para kay Mima. Ngunit ipinakita ni Arvin na talagang nagbago na siya. At ipinaliwanag din ni Arvin na hindi siya ang may kagagawan ng mga sanhi ng pagkasawi ng dati nitong manliligaw. Lumipas pa ang panahon at naghilom na ang mga sugat sa puso ni Mima. At dahil sa pagtsatsaga at taus-pusong pagbabago ni Arvin, ay nakuha na nito ang puso ng dalaga. 5:00 ng hapon nang makatanggap ng isang text si Mima. Galing ang mensaheng iyon kay Arvin. Happy Mansari! Akala mo nakalimutan ko, no? Pumunta ka mamaya sa apartment. May surprise ako sa'yo. Ani Arvin sa text message. Agad namang gumayak ang dalaga at pumunta sa apartment ni Arvin. Umupa ng isang apartment si Arvin sa bayan ni Mima para kahit anong oras ay pwede silang magkita. Pasado 7:00 na nang dumating si Mima sa apartment ni Arvin at nag-text pa ito sa binata. Nandito na ako sa labas ng apartment mo. Anang dalaga sa text. Agad namang nag-reply si Arvin. Sige, pumasok ka na. Hindi naman nakalaki ang pinto. Dumiretso ka na dito sa kwarto. Nandito ang sorpresa ko sa'yo. Kaya pumasok na si Mima sa apartment at tinungo nito ang kwarto ng binata. Kumatok pa ito ng 3 beses bago niya binuksan ang pinto. Nandito na ako. Nagimbal siya sa kanyang nakita. Nakahiga si Arvin sa kama nito at waring naliligo sa sarili nitong dugo. At sa study table na katabi ng kama ay nakapatong doon ang pugot na ulo ni Arvin. Halos hindi na makagalaw si Mima sa kinatatayuan dahil sa takot na nararamdaman. Nilinga-linga pa niya ang kanyang paningin nang maramdaman niya ang malakas na paghampas sa kanyang ulo. Iyon ang huling naaalala niya bago siya dumilat. Tuluyan nang bumalik sa ulirat si Mima nang makaramdam siya ng pagkirot ng kanyang mga braso at binti. Nang iangat nito ang kanyang braso at akmang hahawakan niya ang kanyang ulo, ay doon lamang niya napagtanto na wala na ang 2 kamay nito. Putol na ang mga iyon at doon din niya napagtanto na putol na rin ang kanyang 2 binti. Bago pa siya mawala ng ulirat, ay nakita niyang tumayo ang isang lalaki na nakaupo mula sa isang sulok ng kwarto at unti-unti itong lumapit sa kanya. Mima, ako ito. Nakalimutan mo na? Ang lalaking iyon ay si Jeric. Akala ko mapapasakin ka na nang tinapos ko ang buhay ng mga manliligaw mo. Pero kinitil ng lalaking yan ang buhay ko, kaya't nakipagkasundo ako kay Hades sa hari ng impyerno upang bumalik para gumanti. Akalain mong may bonus pa, kaya't heto ka ngayon.